Si Franklin, sa edad na 28 years old, ay isa ng successful na businessman. May-ari ng isang malaking kumpanya at pinabanahan pa ng malaking rancho, ang Rancho Villanueva. At noong 10 years old pa lang siya, ay muntik na siyang maaksidente. Buti na lang, natulungan siya ng isang rancherong si Mang Nelson. At para makabayad sa utang na loob, ay nangako siyang pagdating ng 18 years old ng anak ni Mang Nelson, ay papakasalan niya ito na sa mga panahong iyon ay 2 months old pa lang ang batang babaeng si Trizia Reyes. Isang araw sa opisina ni Franklin. Trizia po ang pangalan ko, Trizia Reyes. Matiim siyang tinitigan ni Franklin mula ulo hanggang paa. I don't think we have met, Miss Reyes. Ano ang gusto mo sa akin? Galing ako sa Rancho Villanueva, Mr. Franklin. Rancho Villanueva? Biglang tumigas ang mukha ni Franklin. Inutusan ka ba ng lolo ko na kausapin ako? Kung ang ibig mong sabihin ay si Don Alberto, ay hindi po ako inutusan. Mag-iisang taon na po siyang wala. So, the old devil was finally died. Puno ng sarcasm ang tinig ni Frank. Pumunta po ako dito para kausapin ka, Mr. Frank. I traveled this far para lang makausap ka tungkol sa akin. Nagkaroon ng pagkakataon si Trizia na matitigan ang lalaki. The man is a rich and powerful. At sa pagkawala ni Don Alberto ay mas lalo pang naging mayaman. Now, tell me, bakit ka nandito sa aking opisina? Anong tungkol sa iyo ang sadya mo? Sino ka maliban sa ang pangalan mo ay Trizia Reyes? Anak ako ng katiwala ng lolo mo sa rancho. Anak ako ni Nelson Reyes. Hindi sana ako paparito kung hindi lang namatay si tatay. 6 na buwan pa lamang ang nakaraan. Nagpunta ako rito para sa obligasyon mong tingnan ang kalagayan ng mga nasasakupan mo sa rancho. At ako, responsibilidad mo rin ako. Responsibilidad kita? Agap ni Franklin na tumuwid ng pagkakaupo. Pinalampas ang unang sinabing obligasyon sa mga nasakupan. Are you out of your mind? Paano kita naging responsibilidad? I do not even know you. Nauubos na ang pasensya nito sa sandaling iyon. Tumaas ang ulo ni Trizia at tiningnan ng diretso si Franklin. Mag-isa na lang ako sa bilya na walang kasama and you are supposed to take care of me. Kinabahan siya sa nakikitang anyo ni Frank. Hindi na niya alam kung tama ba ang pagpunta niya sa opisina ni Frank. Bakit nga ba niya ipinapakargo ang sarili dito? Bakit naniniwala siya sa sinabi ng kanyang itay na kahit na ano ang mangyari ay hindi siya itataboy ni Franklin? Sa isip-isip ni Trizia. Si Franklin naman ay hindi alam kung magagalit o maaaliw sa dalaga. Matiim na tinitigan ni Franklin si Trizia. Batang-bata at maganda. Makinis ang muri ng kutis. Maya-maya ay binuksan ang drawer at kinuha ang checkbook. Sandaling sinulatan pagkatapos ay ibinigay kay Trizia. Alright, ito ang pera. Ipapakash out mo ito sa bangko. Napatayo at nanlaki ang mga mata ni Trizia. Hindi yan ang ipinarito ko, Mr. Villanueva. Sinikap niyang kontrolin ang sariling galit. Akmang bubuksan niya ang pinto sa opisina ni Frank nang hawakan siya nito at pigilan. Now, tell me, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? I really believe my father nang sabihin niyang hindi mo ako itataboy pag lumapit ako sa iyo. Sabi ni Trizia sa nanginginig na boses. At bakit? Sa lubong ang mga kilay ni Frank.
Bakit ka naniniwala sa itay mo na hindi kita itataboy pag lumapit ka sa akin? Itinaas ni Tricia ang muka. He said, you were supposed to marry me once I turned 18. And Mr. Villanueva, I have turned 18 2 months ago. Hindi siya makapaniwalang nasabi niya yun. Natilihan si Frank at tumuwid ng upo at biglang nag-flashback sa isip niya ang pangakong binitawan nung muntik-muntikan siyang maaksidente. Anak ka ni Nelson? Hindi tanong yon, kundi kumpirmasyon kasabay ng pagtagis ng mga bagang. Hindi sumagot si Tricia, kundi nakatitig lang sa lalaki. Ngayon nito naisip kung bakit may tila naaalala sa mga mata ng dalaga. She inherited his father's dark eyes na sa kung anumang dahilan ay hindi rin naalis sa balintataw nito nang kung ilang araw matapos ang pakikipag-usap na yun kay Nelson 18 years ago. Nagkibit ng mga balikat ang dalaga at sa masiglang tinig, nagtanong, wala ka pang asawa, hindi po ba? To tell you honestly, nasabi iyon sa bugso ng damdamin at kabataan ko. I have totally forgotten about it. Sandali lang ang disappointment na nakita sa mukha ni Tricia. Pagkatapos ay ngumiti. Dalawang dimple ang lumitaw sa magkabilang pisngi niya. Hindi napigil ni Franklin ang pagpakawala ng paghinga. Napangiti si Franklin sa naisip. This young lady is really beautiful. Her eyes spark fire when angry, but starlight when smiling. Oh well, I'm here now to remind you of your promise to marry me, Mr. Villanueva. You don't really want to marry a man you've just met, do you? Tanong ni Franklin. Siguro ngayon lang tayo nagkita, Mr. Villanueva, pero mula pa nang magkaisip ako'y itinanim na sa akin ng papa ang tungkol sa iyo sa pagpapakasal nating dalawa, kaya hindi ka total stranger para sa akin. Just my dream come true, gusto niyang idagdag. Gusto mo ba talagang pakasal sa akin? Ikiniling ng dalaga ng bahagya ang ulo. I doubt if there's one woman who would not willing to marry you, Mr. Villanueva. Pumormal ang mukha ni Frank, sukat sa sinabing iyon ng dalaga. Then, you are wrong, Miss Reyes. Hindi lahat ng babae ay gustong pakasalan ako. May mga babaeng higit na binibigyang timbang ang pera. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sinabing iyon ni Franklin. But you are rich as well, at kayong ipinamana sa iyo ni Don Alberto ang buong rancho at mga ari-arian nito. You're probably the richest man on this side of the earth. Iyon ba ang dahilan kaya gusto mong pakasalan ako? Well, in as much as we are not in love with each other yet, inihabol niya at idiniin ang huling salita na yet. Ano pa ba ang maaring idahilan ko maliban sa pangako mo sa itay? Paano kung natagpuan mo akong mahirap pa sa daga? Hamon ni Franklin. Which is impossible dahil nga sa rancho ako lumaki at nalaman ko sa iyo, ipinamana ni Don Alberto ang mga kayamanan niya. But to tell you honestly, mahirap ka man o mayaman, I'd still want to marry you. Why? You have other assets, physically at least. Bagya siyang umiwas ng tingin sa huling sinabi. Galit na sinulipan ni Franklin ang dalaga. Wala bang ibang lalaki sa Santa Ana na naghangad na pakasalan ka? Oh, marami naman. Kaya lang, mula pa nang magkaisip ako, ay lagi nang sinasabi ng itay na para ako sa iyo at na hindi ako dapat na mag-entertain ng mga manliligaw. Kaya naman, I disappoint those men by telling them na boyfriend na kita. I like your guts, sarkastikong wika ni Franklin. Ano ang maaari kong gawin upang makatalikod sa walang kwentang pangakong binitawan ko sa itay mo? Sandaling nalito ang mukha ng dalaga. At bakit mo yan gagawin? Wala akong intensyong magpakasal sa kahit na kaninong babae. At bakit?
Hindi mo ba gustong magkaanak at magkaroon ng mga tagapagmana? Tanong ng dalaga sa nanlalaking mga mata. Pwede akong magkaanak nang hindi nag-aasawa. Matabang na wika ng binata. Oh, usal ng dalaga. Sandaling nag-isip. Sabi ng itay ay pag-ari ng mga Villanueva ang ranso sa loob ng ilang henerasyon at wala pang illegitimate na nagmamay-ari nito. You want to break the tradition? Hell, I'd like to break my word. Hindi mo ba ako gusto? Inosente ang tanong na iyon na may bahid ng pagdaramdam. Nabigla si Franklin sa tanong ng dalaga. Tinitigan ng binata ang magandang mukha ng dalaga. Young and beautiful and small but felt at the right places. Oh, he could want her, pero hindi sa paraang gusto niya. She'd make wonderful bedmate. Sa isiping iyon ay nabuhay ang lahat ng himaymay ng katawan nito. Tumikhim ang binata. Wanting is different from marrying. I could want and have you without marrying. May mali siyang wika nito. Namula ang mukha ng dalaga. Tumingala ang dalaga sa binata. That's rubbish, Mr. Villanueva, because you can't bloody have me without marrying me. Nice swearing para sa isang batang babae at lumaki sa probinsya. Panunuya ng binata. Tumawa ang dalaga in her musical voice. Nakalimutan mo na ba, Mr. Villanueva, na sa rancho ako ipinanganak at lumaki? Sa paligid ng mga ranchero na walang ginawa kundi ang magmura at pagtawanan ang mga baka at kabayo and crack jokes like how a bull mates with a mare? I could guess, matabang na wika ng binata. Oh, I'll share a secret with you, Mr. Villanueva. Hindi ako nagmumura pagharap ang itay dahil pakakainin ako ng 3 siling labuyo. Pinigil ng binata ang mapangiti at seryosong tinig ay nagtanong, napakain ka na ba ni Nelson ng siling labuyo? Oo naman, pero isang beses lang. Tapos tumakbo ako sa tabing ilog nang makita ako ng isang ranchero. Pinagtatawanan niya ako at tinanong kung galing ba ako sa pakikipaghalikan at kung sino ang mapalad na lalaki. Tumalikod si Franklin upang hindi makita ni Tricia ang kanyang pagngiti. Aminin man ito o hindi, he's taking interest at gusto nitong kastiguhin ang sarili dahil nakadama ito ng bahagyang atraksyon sa dalaga. She is not just beautiful but candid as well. Dinampot ng binata ang telepono at tinawagan ang ina. Hello mama, I'm sending someone over. Pakainin ninyo at papaliguin. Sinilepa nito ang dalaga na nanlaki ang mga mata. Ano ang akala ng lalaking ito? Hindi ako naliligo? Isip-isip ng dalaga. Sasabihin ko ba kay Mrs. Villanueva kung bakit ako narito? Miss Reyes, pag-isipan mong mabuti ang sasabihin ko. Hindi ko gustong magpakasal sa iyo at gusto kong buwagin ang mga pangakong nabitiwan ko noon. At pansamantala ay isipin mo kung ano ang kapalit na hihingin mo para sa binitiwan kong salita 18 years ago. You are in a bloody fix, Mr. Villanueva. Dahil hindi ako papayag na hindi mo tuparin ang sinabi mo sa itay at titiyakin kong pakakasalan mo ako. I'll bargain with you, Miss Reyes. Lifetime sa rancho, Villanueva with pension and luxury you can hardly think of. Nakangiting lumakad ang dalaga patungo sa pinto. I'll have those and more when you marry me, Franklin. Kaya hindi ko tatanggapin ang alok mo. Damn you, Miss Reyes. Tumawa lang ang dalaga. Ranchero lamang ang nagmumura, Mr. Villanueva. Hindi ang isang iginagalang na executive na tulad mo. Pagkasabi no'y binuksan ng dalaga ang pinto at lumabas. Woman! Pagalit na ibinagsak ni Franklin ang sarili sa silya. Hindi malaman kung magagalit o maaaliw sa dalaga. Sa mansyon sa mga Villanueva.
Hindi mapigilan ni Elena nang matapos magkwento si Tricia tungkol sa pagtatagpo nila ni Franklin, ang anak nito. Sinabi mo talaga yun sa anak ko, iha? Oo, tita. Ang totoo niyan ay kinakabahan talaga ako kanina sa harap ng anak mo, but I just could not let him intimidate me. I'm glad you did it, iha. Sana'y naroon ako at nakita ko ang anyo ng anak ko. Maya-maya ay nagtanong si Elena. Gusto mo ba talaga pakasal sa anak ko, iha? Buong buhay ko ay itinanim na ng itay sa isip ko ang mga bagay na iyan, tita. Kaya naman ang buong pag-isip ko ay nakatuon sa lalaking mapapangasawa ko pagdating ng 18 kaarawan ko. 10 taon pa lang si Franklin nang huli siyang makita ng ama mo, iha. Okay, kung desidido ka talagang pakasalan ang anak ko, so, I want you to marry my son too, iha. Ngumiti ang dalaga na nagpalitaw ng 2 malalim na dimple sa pisngi. Well, it's another thing na may kakampi na ako, tita. Gagawin ko ang lahat, iha, para mapakasalan ka ng anak ko. Pansamantala, iha, magsha-shopping muna tayo. Bibilhan kita ng mga bagong damit. Gabi na nang makauwi mula sa pagsha-shopping ang 2 babae. Maya-maya ay dumating din si Franklin galing sa opisina. Nagsalubong pa ang mga kilay nito nang makita si Tricia na nakasuot ng bagong damit. Hi! Bati ng dalaga sa kanya. Ang gwapo mo sana pero hindi ka naman ngumingiti. Oh, naipamili ka na pala ng mama. Malamig? Nitong sabi. Ipapahanda ko na ang hapunan natin, iho. Sabi ni Elena. Dapat naman, di ba? Ano na lang ang sasabihin ng mga kasusyo mo pag nakita nila na ang fiancé mo ay mga luma ang damit na isinusuot? Oh, hanggang ngayon, buo pa talaga ang loob mo na magpapakasal ka sa akin. Huwag ka nang umasa. Hindi na magbabago ang isip ko, Franklin. Anyway, bagay ba ang suot ko? It doesn't matter kung ano ang isusuot mo. Ang boring mo naman, Franklin. Matuto ka naman na mag-appreciate kung anong isusuot ng magiging asawa mo. Kanina nga sa department store, maraming nakatingin sa akin ng mga lalaki. Wala akong intensyon na ang magiging asawa ko ay pagpipistahan ng tingin ng mga kalalakihan. Ngumiti ng matamis ang dalaga. So now, tinanggap mo na ako ang magiging asawa mo. Galit na nilingon siya ng binata. Sana, itanim mo dyan sa utak mo na wala akong intensyong mag-asawa. Dapat hindi mo sana sinabi ang ganon sa itay ko. Goodness! I was only 10 years old, Tricia. My father gave you a choice, Frank. Hindi mo gustong magpakasal sa akin, Tricia. Wala tayong pag-ibig sa isa't isa. Mag-aaway lang tayo palagi at gagawin kong impyerno ang buhay mo. Halos, ihiyaw ni Franklin ang mga sinasabi. Walang magbabago, Frank. Magpapakasal pa rin ako sa iyo. Aniya na hindi natigatig at humakbang pa palapit sa binata. I want you, Franklin Villanueva, si Sid softly na halos bulong na lang. Binalingan siya ng binata. Dutch, very interesting. At patuyang ngumiti. If you put it like that, then gawan natin ng paraan. At hinagod siya nito ng tingin na may mali siya. Huminga ng malalim ang dalaga bago nagsalita. I could make you want me and marry me at the same time by making you fall in love with me. Really, Tricia? Maraming babae ang naghahabol sa akin. Pero iisa lang naman ang intensyon ko sa kanila at sa iyo. Yun ay pasayahin ako sa kama. Kaya kung punuan ang intensyon mo, Frank. And anyway, we are as good as engaged 18 years back. So I guess tama lang na ibigay ko sa iyo ang dapat para sa isang kasintahan. Nanlaki ang mga mata ng binata. Isang 18 years old na probinsyana ay tinutukso ako? Hindi kita tinutukso, Mr. Villanueva. Iyon ay pangako ko sa iyo. Oh, ganun. Humakbang ang binata palapit sa dalaga at
Pinupulupot ang mga braso nito sa bewang ng dalaga at siniil ng marahas na halik. Trizia points of view. For a long time, she dreamed of this kiss, her very first kiss. Umaasam siyang gustuhin din siya ni Franklin sa sandaling magkakaharap sila. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang magiging pagtugon ng katawan niya sa halik na iyon. She was shocked, alright, pero hindi sa takot kundi pakiramdam niya ay pinapagapangan siya ng live wire sa katawan. Ipinupulupot niya ang kamay sa liig ng binata. Hindi siya tumutugon, bagamat nagpapaubaya. Hindi niya alam kung paano gumanti ng halik. Sa halip, inilapit pa niya ng husto ang katawan dito. Napaungol si Franklin. Binago ang paraan ng paghalik. It was both rough and tender. Then he held her bottom to lift her and press it hard against his thighs to let her know of his hardness. Kumuwala si Trizia and she was really shocked and afraid. Hindi siya handa roon. She had only been dreaming of his kisses. Nagyuko ng ulo si Trizia. Hindi mo dapat ginawa yun. You were just supposed to kiss me. Humagalpak ng tawa si Franklin. So, may limitasyon ang panunukso mo sa akin. Let me rephrase that. Your promise. I only promise a kiss. But I want more than kisses, Trizia. Siguro ay alam mo yan. Amyos pa rin nitong sinabi. You can do those things to me pagkasal na tayo, Franklin. Aniya sa bahagyang nanginginig na boses. Pansamantala, while we are engaged, you can start teaching me how to kiss. At bakit gagawin ko yung Trizia? I like the way you kiss me. And since I like it, gugustuhin mo sigurong hagkan kita ng ganun, diba, Franklin? Tumawa si Franklin. I like your logic, my sweet, innocent temptress. But I can't bear it if you kiss me the way I kiss you. Why? You don't like kissing me? Bahagyang nasaktan si Trizia. Why should I like kissing you when you do not even know how to kiss me back? Hindi na makaila ng dalaga ang nasaktang damdamin. That is why you are supposed to teach me. Halos walang tinig na lumabas sa lalamunan niya. She felt like crying. Waste of time, Trizia. I am expecting my woman to know how to please me sa kama. Tumango ng marahan ang dalaga at nagyuko. At mabilis na tumalikod upang itago ang pagpatak ng kanyang mga luha. Binalingan ni Franklin ang alak. Nakakailang hakbang na ang dalaga nang huminto sandali at nagsalita ng hindi lumilingon. Sa tingin mo, kailangan kong mag-practice? Siguro, wala sa loob na sagot ng binata. Tumango ang dalaga. Siguro, maghanap na ako ng lalaking kaedad ko para turuan akong humalik para sa susunod mapasaya na kita. Marahas na nilingon siya ng binata na ilang segundo muna pinalipas bago tuluyang pumasok sa isip ang sinabi ng dalaga. What? Tanong ng binata. Hindi na sumagot ang dalaga at patakbong umalis. Si Elena na kanina pa nakatayo sa may di kalayuan ay ngumiti. Sa hapunan ay magkasamang kumakain ang tatlo at gustong magalit ni Franklin sa ina nang ihayag ni Elena ang plano para kay Trizia. Gusto kong magpa-party tayo, iho. Excited nitong sinabi. Parang belated, dibo, ni Trizia. Para naman magkakaroon ka ng tsansa na makakakilala ng mga binatang kasing edad mo, iha. Bakit kailangan pa yun, mama? Gusto ni Trizia magpakasal sa iyo, iho. It is not that I discourage her. Lamang, baka dahil wala siyang ibang nasa isip kundi ikaw kaya desidito siya roon. But if she will meet a few men, natitiyak kong mag-iiba ang damdamin niya. Ano sa palagay mo, iha? Kayo po ang masusunod, tita. I'd really like to meet a guy whom I can be friend with. Perhaps he could teach me a lot of things. Patay mali siyang sagot niya.
Hindi pinapansin ang matalim na titig ni Franklin sa kanya. But of course, pero kung sa kabila nun at talagang hindi nagbabago ang isip ni Tricia at gusto pa rin magpakasal kayo, then you must really marry her, Franklin. Pati ba naman kayo, Mama? Alam naman ninyong wala akong balak magpakasal kahit na kanino. Iba ang sitwasyong ito, Franklin. Word of honor ng mga Villanueva. Mama, ilang taon lang ba ako noon? Ni hindi sumagi sa isip ko yun, saglit man. Nagkibit balikat lamang si Elena. Anyway, Eho, don't lose hope dahil baka makatagpo ng ibang binata si Tricia sa gagawin kong party para sa kanya. Hindi na kumikbo si Franklin. Are you really going to give me a party, tita? I'd love to, Tricia. It might make him jealous a little pag nakita kanyang inaaligiran ng maraming kabinataan. Paano kung talagang hindi niya ako gustong pakasalan, tita? He will marry you, Tricia. Titiyakin ko yan. Kaya lang ihanda mo ang sarili mo sa isang simpleng kasal. Kinabukasan, sa opisina ni Franklin. Good morning, sir! Bati ng kanyang sekretarya. And congratulations, sir! Nangunot ang noo ng binata. Congratulations? Bakit? Anong meron, Jolie? Sir naman, alam niyo namang ang nalalapit ninyong kasal ang ibig kong sabihin. Kasal? Madaling binuklat ang pangumagang periodiko sa society page. Hito, Sir O, naka-announce dito ang nalalapit ninyong pagpapakasal kay Tricia Reyes. Siya yung dalaga kahapon, hindi po ba, sir? Pahablot niyang kinuha ang dyaryo at binasa ang nasa loob. Curious businessman Franklin Villanueva will wed childhood sweetheart Tricia Reyes. Socialite Elena Villanueva confirmed that Tricia Reyes is very pretty, young, and innocent. Engagement was made by Franklin himself when the fiancé was barely 2 months old and the fiancé is 10 years old. Damn it! Sa opisina ay mabilis na tinawagan ni Franklin ang ina. Mama, hindi ko akalaing gagawin ninyo ito. Huwag na kayong umiwas pa. Bakit ninyo ipinalagay sa society page ang tungkol sa amin ni Tricia? Oh, iyon ba, iho? Kagabi kasi ay tumawag ang kaibigan kong si Maureen. Pero mama, alam naman ninyong hindi ko balak na magpakasal kay Tricia o kahit na kanino pa mang babae. That's rubbish, iho. Huwag mong sabihin sa aking tatalikuran mo ang binitawan mong salita. Kay Nelson, ha? Iho? At ako mismo ang magagalit sa iyo. Pumuntong hininga ng malalim ang binata. At bago pa siya makapagsalita ay nagpatuloy si Elena. Pupunta kami ngayon sa kaibigan kong si Moreno, iho, upang pasukatan ng damit pangkasal si Tricia. Gusto kong sa katapusan na ang kasal ninyo. Hindi kayo pupunta roon, mama. Kung gusto mong magpakasal ako kay Tricia. Banta ng binata. Ano ang ibig mong sabihin, iho? Ayaw kong magpakasal sa church, mama. No cameras, no visitors, no nothing. We will be married silently sa munisipyo at sa 1 linggo bago pa may maisip na kung anong gimmick ang kaibigan ninyo, mama. Bakit hindi mo ibigay kay Tricia ang kasal na pinapangarap ng lahat ng babae, iho? Civil wedding or no wedding at all, mama? At kung ako, ikaw mama, ngayon pa lang ay ipapahanda ko na ang mga dapat kailangan. Pinal ang tinig ng binata. Hindi malaman ni Lina kung ano ang isipin sa nakikitang kasiyahan sa mukha ni Tricia nang ibalita niya dito ang desisyon ni Franklin. It made her so beautiful. Do you love my son, iha? Perhaps I do. I could not seem to think of anything but him mula pa nang una kaming magkaharap, tita. Huwag nang isali pa ang mga panahong siya ang iniisip at pinapangarap ko. And I will make him fall in love with me, tita. Kahit na iyon na lang ang gagawin ko sa buong buhay namin, I will make him forget that woman who hurt him.
Kinagabihan, pag-uwi ni Franklin galing sa opisina, ay dumiretso siya sa kwarto ni Tricia. Si Tricia naman ay nasa silid nagbabasa ng magazine. Nagulat sa biglang pagpasok ni Franklin. Franklin? Mabilis niyang hinablot ang kumot at itinaas para matakpan ang manipis niyang pantulog. So, now, you are really marrying me. Wala naman akong alinlangan na hindi ako mapapakasal sa iyo. Believe na talaga ako sa kumpiyansa mo sa iyong sarili. Tuya nitong sabi. My father taught me that. May kumpiyansa din siya sa iyo na gagawin mo ang ipinangako mo sa kanya. Hindi sumagot ang binata. Ano yung binabasa mo? Sinulyapan ng dalaga ang magazine na inilipag sa side table. An article about kissing. What? Since na isang linggo na lang at magpapakasal na tayo, wala nang tsansa na may makapagturo sa akin. I might as well self-study na lang. Hindi malaman ni Franklin kung matatawa o magagalit. Itapon mo ang walang silbing magasin na iyan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at umaasam. Meaning, ikaw na lang ang magtuturo sa akin? And that you'd like to kiss me again? Hindi na sumagot si Franklin. Naupo ang binata sa gilid ng kama at inabot si Tricia, and she was more than willing to obey. His face a breath away, their lips touching but not kissing. His eyes skimmed her face. Pagkatapos ay mahigpit siya nitong niyakap na halos ikapugto ng hininga ng dalaga. Then he was kissing firstly, hungrily, as if he was starving and out of control. Biglang natakot ang dalaga at gustong kumawala. You are holding me so tight, Frank. Hinahabol niya ang hininga. I might die of suffocation and bruised ribs instead of ecstasy. Napangiti ang binata. Your humor is unbelievable. Nabasa mo ba yan dyan sa magazine? This ecstasy thing? Oo. Sabi dito, when a man kisses a woman, she will be aroused and ecstatic. But you are taking my breath, Frank. Pumormal ang binata. Do you really want to feel ecstatic, Tricia? Di kasi naman. Sige, umpisahan natin uli. You can kiss me properly. And I thought I just did. Amyos nitong sagot. You did not kiss me. You ravished me, Franklin Villanueva. That is part of it, sweetheart. Sinisikap ng binatang huwag mangiti. Hahalikan mo ba ako o hindi? Hindi pa rin kumibo si Franklin. Pero muling kinabig ang dalaga sa pagkakataong iyon sa banayad na paraan. Then he was kissing her softly, tenderly. Napapakit si Tricia. Tumaas ang mga kamay sa liig ng binata and pressed herself closer. He was on top of her and pressing his thighs in between her thighs. Ang pagitan nilang dalawa ay ang pantalon ni Franklin at ang manipis niyang nightgown. And again, that shocking hardness. And she could feel it throbbing between her legs. Sa pagkakataong iyon ay hindi siya natakot. She was so hot that fearing him now is the last thing on earth na maaari niyang isipin. Again, on instinct, itinaas niya ang sarili para salubungin ito that his groan was so loud. Kinabahan ang dalaga at mabilis na kumawala. Am I causing you pain? May masakit ba sa iyo, Frank? Natigilan si Franklin sa tanong na iyon. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa at ibinagsak ang sarili sa tabi ng dalaga, pulling her on top of him. Itinukod ni Tricia ang dalawang kamay sa dibdib ng binata and watch him laugh sa pagtataka niya. And she was sure she'd caused him pain moments ago. Yes, sweetheart, you'd made me ache right there in between my thighs, and I hope you can feel it throbbing. Oh, I feel the same too, Frank. Saan mo natutuhan ang ginawa mong paghalik sa akin kanina? Sa magazine ba? She wrinkled her nose. Hindi I followed my instinct at ginaya ko lang ang ginagawa mo. Did you like it? Very much, sweetheart.
He could not help smiling. Me too, I like it. Akmang hahalikan ulit ng binata ang dalaga, nang isang marahang katok ang narinig nila kasabay ng pagbukas ng pinto. Franklin! Trisha! Bulalas ni Elena sa dinatnang ayos ng dalawa. Nag-uusap lang kami, Mama. Kalmanting sagot ni Franklin. Don't get hysterical. Nag-uusap? Tumaas ang mga kilay nito. Nakahiga kayong dalawa sa kama at sa manipis na nightgown ni Trisha? Nag-uusap nga lang talaga kami, tita. Tungkol sa nalalapit naming kasal. Nakahinga ng maluwag si Elena. Lumabas ka na sa kwarto ni Trisha, Franklin. Akmang tatayo ang binata nang hawakan ito sa pisngi ni Trisha at hinagkan. Good night, Franklin. Isang linggo ang lumipas ay kinasal ang dalawa sa isang simple at tahimik na civil wedding. Ang resepsyon ay sa mansyon na rin ginanap. Inis na sinulyapan ni Franklin ang malaking relo na nakasabit sa dingding sa sala. Alam mo bang, kanina ko pa gustong buksan ang pinto at paalisin ang mga bisita natin? Bulong nito kay Trisha. Shh! Si Trisha na sinulyapan ang mag-anak. Alas 9 na halos nang magpaalam ang bisita. Sa kabila ng naroon pa si Elena ay mabilis na binuhat ni Franklin ang asawa at ipinanhik sa itaas. Sa silid ni Franklin dinala si Trisha at inilapag sa kama. Pagkatapos ay binalikan ang pinto at isinara. Tumuloy sa banyo at binuksan ang shower na tinimpla sa maligamgam. Pagkatapos ay muling lumabas. Alam mo, ngayon ko gustong pagsisihan kung bakit hindi ako pumayag ng church wedding. Seryosong wika ni Franklin habang tinitigan ang asawa. I'm sorry. May hindi magandang karanasang nangyari sa akin at maaring maisip ko yon sa simbahan and I don't want to spoil our wedding. Unti-unti itong nag-alis ng kasuotan. Is she beautiful? Nagkibit mga blikat si Franklin. Very. Bahagyang nasaktan doon ang dalaga. Pero alam niyang maganda rin siya kaya agad ding nawala. Nasa malalim na pag-iisip si Trisha nang lapitan siya ng asawa at hawakan sa mga balikat at itayo. Nakahubad ka na? Nauutal niyang sinabi. Nasaan ang kumpiyansa at humor mo sa sandaling ito, sweetheart? Naaalyo nitong sinabi sa pagkautal niya. Si Trisha ay bumaba ang tingin at napasinghap ng malakas at hindi inaalis ang mga mata roon. I know I'm not supposed to look but hindi mapigil ni Franklin ang matawa. Muling bumaba ang tingin at muli ring agad na itinuon sa mukha ng asawa at nagtanong sa nababagabag na tinig. Do you think you're too big and I'm small? Will fit, sweetheart. Ginagarantiyahan ko. He could not stop his shoulder from shaking na nagpanumbalik sa iritasyon ni Trisha. Huwag mo akong pagtawanan. I'll try my very best to please you. Pagalit niyang sinabi. Pumormal si Franklin. Sweetheart, believe me, hindi kita pinagtatawanan dahil inosente ka. At nagulat pa siya nang buhatin siya ni Franklin. Saan mo ako dadalhin? Hindi niya malaman kung paano tatakpan ang sarili ng mga braso. Maliligo tayo, sweetheart. Tayo? Bulalas ng dalaga. Ibinaba siya ni Franklin sa tapat ng shower na tumutulo ang tubig. Inabot ang sabon at dahan-dahang sinabunan ang katawan niya. Iniikot ni Franklin ang sabon sa dibdib niya at muntik nang mapasigaw si Trisha kung hindi niya tinakpan ang sariling bibig. Habang si Franklin ay hindi inalis ang mga mata sa mukha niya. Kung hindi ka hihinto, I think I'm gonna to fall. Shh, you won't. And I'm here to hold you, sweetheart. Relax. His voice is husky. Bumaba pa ang kamay nito na may hawak na sabon. Nang maramdaman ni Trisha kung saan patungo iyon, ay wala sa loob na tinabig niya ang kamay ng asawa. Hinapit siya ni Franklin payakap at sinimulan siyang halikan sa puno ng kanyang tainga. Then, his hand seeking his breast uncupped it while his tongue played with her mouth. Hindi alam ni Trisha kung ano ang unang
pagtutuunan ng pansin, ang halik o ang ginagawa ng asawa sa dibdib niya, at lalong hindi niya alam kung saan siya nalulunod. At bumaba pa sa liig niya ang mga labi ni Franklin at pababa pa uli sa kanyang mga balikat, giving them love bites, and down to her breast. She gave a soft cry when his mouth caught one nipple and nibbled it gently. Pagkatapos ay muling tumaas ang lalaki and kissed her eyelids, her nose, and caught again her lips. Sa pagkakataong iyon ay gumanti na ng halik si Tricia, aware of the throbbing malness sa may puso niya. She kissed him back and met his tongue and slyly played with it. He groaned and embraced her tightly, habang isang kamay nito ay gumawa ng masarap na landas sa katawan niya, slowly, as if taking all his time until he found what he was looking for. Ah, Franklin. Yes, sweetheart, yes. Hindi na niya alam kung ano ang iisipin, hanggang sa palagay niya ay may sumabog na liwanag sa banyo, that she almost fainted. She was not able to suppress a cry. At bago siya bumagsak sa tiles ay binuhat siya ng asawa palabas ng banyo kasabay ng pag-abot ng tuwalya sa towel rack. Itinayo sa may paanan ng kama at pinunasan ang buhok niya at ang buong katawan. Pagkatapos ay nihagis ang tuwalya sa carpet. Basa ka pa rin, Frank? It doesn't matter, sweetheart. Matutuyo rin yan mamaya. Hinila siya nito pahiga sa kama. He was on top of her and kissed her again. Sa pagkakataong iyon ay sa pagitan ng marahas at banayan, as he dwelled his tongue deeply and then withdrew only to delve again, na lalo lamang nagdagdag sa hindi pa humuhupang apoy sa damdamin ni Tricia. His mouth and hand alternately giving her delights and pleasure na hindi maisip ni Tricia na sa posibleng mangyayari. Nang huminto sa paghalik, si Franklin ay tila nakadama siya ng kawalan and pulled him back. Sweetheart, touch me, tulad ng ginawa ko sa iyo. Gusto ko, kaya lang baka hindi tama ang gagawin ko, and then I would displease you, aniya sa mahinang tinig. Mahigpit na niyakap ni Franklin ang asawa. Ibinaon ang mukha sa buhok nito. You can never displease me, Tricia. I want you to touch me at tinitiyak ko sa iyong gusto ko yun. Itinataas ni Tricia ang mga kamay sa dibdib ng asawa, feeling him and touching him in a feather-light fashion. Then her fingers on his muscle. Go ahead, sweetheart. You're doing fine. He encouraged huskily. Pinaglaro niya ang kamay sa manipis na balahibo sa dibdib ng asawa. Pagkatapos ay yumuko and brush a feather-light kiss on his nipple, touching her tongue to it, na napahugot ng paghinga si Franklin, and grasped her hair. Then her fingers moved downward to his stomach for further exploration. Ah, don't stop, sweetheart. At nakadama siya ng kagalakang gusto at nasisiyahan si Franklin sa ginagawa niya. Oh, sweetheart. Si Franklin na marahas na kinabig ang sawa at mariing hinagkan sa mga labi with passion that is similar to savage hunger, his hand cupping her breast, kneading them in both rough and tender fashion. His mouth followed and gave it a swirling with kisses and sucked it gently. Hindi malaman ni Tricia kung aling bahagi ng katawan ng asawa ang hahawakan, para siyang nasa gitna ng dagat at nalulunod. Again, his mouth found hers and kissed her erotically, while his hand gently parted her thighs to seek entrance. Napapitlag si Tricia. Ah, Franklin! Yes, sweetheart. He poised himself ready. Would not it kill me? Franklin? Franklin was torn between laughter and arousal, and the need to be inside her. And I thought your humor deserted you. You amaze me, sweetheart, he said ruggedly. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Would it Nilunod ng halik ni Franklin ang pagkawala ng sigaw niya. Halos bumaon ang mga kuko niya sa likod ng asawa sa humihiwang sakit na nararamdaman niya. Don't move, Franklin. Now you are really killing me. Ah! He
He smiled sa pagitan ng paghabol ng hininga. Trisha Villanueva, I think I'm in love with you. Kung inaakala mong sa pagsasabi niyan ay mawawala ang sakit, you can think again. It's painful as hell. Aniya sa pagitan ng iritasyon at sakit. Marahang tumawa si Franklin. Typical rancher's daughter. Hinawakan nito ang mukha ng dalaga. It will pass. Trisha, now kiss me, sweetheart. It was a sensual command at bagaman hindi niya gustong gumalaw, ay sumunod si Trisha. Muli siyang hinalikan ni Franklin. Again, his tongue and hands seduced her body into arousal, making her forget her pain for a while, but cried softly when he started to move and drove into her slowly at first, patiently arousing her again at pinipigil ang sarili para sa kanya. Hindi matiyak ni Trisha kung kailan nawala ang sakit at humalili ang kakaibang damdamin. Waves and waves of ecstasy filled her and something wild wanted to explore. At nang bilisan ni Franklin ang paggalaw, she screamed as she reached her climax. He drove fast and deep. Mahigpit na niyakap si Trisha na halos magpapugto sa hininga niya and poured himself into her and cried her name. Kung gaano katagal na nanatili si Franklin sa ganong ayos ay hindi nito matiyak. Nang bumalik sa normal ang paghinga ay bumaba sa tabi ni Trisha. Kinabig ang asawa at banayad na hinagkan sa mga labi. You are amazing, sweetheart. I never had such shattering delight maliban sa iyo. Tumaas ang mga kilay ni Trisha. She could still feel a little pain pero ngumiti at nagbiro. Siguro ay paniniwalaan ko na yung sinabi mo kanina na mahal mo na ako ng kaunti. Pero hindi ngumiti si Franklin. Sa halip ay tinaas ang mukha ng asawa. Hindi lang kaunti, Trisha. Hindi lang kaunti. Ilang sandaling nakatitig lang si Trisha sa asawa bago nagsalita. Franklin, what? Sweetheart, ganito ba palagi? I mean, the pain or the ecstasy? Yung huli, always so. She wrinkled her nose. We could have done this earlier, you know? Natawa si Franklin. So, this poor man is blamed for being honorable. Dinama ng mga daliri ni Trisha ang mga labi ng asawa. Hinuli iyon ni Franklin and sucked gently. Hindi niya pinansin ang muling pagguhit ng init sa ibaba ng tiyan niya and whispered instead, I love you, Franklin. I have always loved you in my dreams. Promise me once na mamahalin mo ako. Once only? Minsan kang nangako sa itay na pakakasalan mo ako. Tinupad mo iyon. Maniniwala akong mamahalin mo ako sa paglipas ng mga araw as long as you promise me now. Kung ang nararamdaman ko sa iyo ngayon, Trisha, ay hindi pa pagmamahal, then I promise to find out what love is and love you even more and more. Payapang isiniksik ni Trisha ang mukha sa dibdib ng asawa at bahagyang naghikap. Si Franklin ay hinagkan sa ulo ang asawa at kinabig ng mahigpit. Hindi maiwasan ni Franklin ang makadama ng warmth. His innocent Trisha loved her, have always loved her. Kahit na walang katiyakang mapapakasalan nga niya ito. Hinarap ni Trisha ang pagiging intimidating niya and even took his insult with courage. She is smart and witty and determined, so adorable in her innocence. Higit sa lahat, he loved her humor. Niyuko ni Franklin ang asawa at hinagkan sa noo. Trisha, his hands softly caressing her breast. Alam mo ba na ang sa atin ang pinakamaikling engagement? Pinakamadali ang preparasyon at kasal? Wrong, darling, she whispered sleepily, ignoring his curse. Ours was the longest engagement in the record, darling. We've been engaged for 18 years and 2 months and 9 days and 16 hours to be exact bago tayo ikinasal kanina, darling. You are amazing, natatawang sagot ni Franklin. I'm sleepy and sore. I forgot to count the minutes. At isiniksik pa ang mukha sa dibdib ng asawa.
Pumuno sa silid na iyon ang malakas na halakhak ni Franklin. And when he stopped shaking, nagpasalamat si Tricia ng lihim at umaasang hindi na siya kakausapin pa ng asawa. But she failed to ignore his hand on her breast while his other hand moved downward to the apex of her thighs. Huwag nang idagdag pa ang mga labi ng asawa. Nakailang ulit pa siyang angkinin ni Franklin bago siya pinayagang makatulog. Isang araw ay naghapunan sina Franklin at Tricia sa isang restaurant nang may isang lalaking lumapit sa kanila. Hello, Franco. Hindi mo ba ako ipakilala sa magandang binibining kasama mo? Sabay na napalingon ang mag-asawa. Oh, ikaw pala, Romel. Malamig na tugon ni Franklin. I want you to meet my wife, Tricia. Sweetheart, si Romel, my stepbrother by marriage. Hello, Romel. I am so pleased to meet you. Nakangiting bati ni Tricia. Wife? Nag-asawa ka na pala, Franklin? Hindi mo man lang ako inimbita. Si Tricia na ang sumagot. Oh, our wedding was so quiet and simple, Romel. Maya-maya ay iniwan na ni Romel ang mag-asawa. Isang araw ay pababa ng kutsi si Tricia nang batiin siya ni Romel. Tricia, ikaw nga ba? Oh, hi, Romel, nakangiting ganting bati ng babae. Oh, this is my lucky day. Saan ka pupunta? May usapan kami ni Franklin na manood ng sine ngayong hapon, pero may hindi inasahang importanteng meeting ang biglang nagbabago ng schedule niya. Kaya ito, killing time, babalikan ko na lang siya sa opisina mamaya. Let's have snack then, unless gusto mong mag-isa, sabi ni Romel. O sige, saan mo gustong mag-snack tayo? Anywhere you fancy, Tricia. Binalingan ni Tricia ang driver at sinabing maghintay na lang doon. Bagaman tumango ang matandang driver na ilang taon nang nagsiservisyo kay Franklin, ay hindi nito maiwasan ang pagsalubong ng mga kilay. Sa isip nito ay paanong naging kaibigan ni Tricia si Romel. Sa isang pinakasulok na misa sa isang cafe, naupo sina Romel at Tricia. Naaliw si Tricia sa pakikipag-usap kay Romel, kaya nalimutan niya ang oras. Nasakot sina nito si Franklin nang dumating sila ng driver. What took you so long, sweetheart? Namili ka ba? Sa lubong na wika ni Franklin. Nagkita kami ni Romel sa harap ng COD, darling. Niyaya niya akong mag-snack. Pumayag ako, total ay nagpapalipas lang naman ako ng oras. Nalibang ako at hindi niya itinuloy ang sinasabi nang makitang dumilim ang mukha ng asawa. Pinaghihintay mo ako ng isang oras na mahigit dahil lang nalibang ka sa pagkikipaghuntahan sa lalaking iyon? I'm sorry, darling. Kinabahan siya. You should be. Kung alam ko lang na maaatraso ka ng ganun ay hindi ko na sana tinapos ang meeting ng maaga. Hindi na kumibo pa si Tricia. I do not want my wife flirting with another man. Tricia, tandaan mo yan. Hindi ko gustong makipag-usap ka sa lalaking iyon. Hindi man sinasadyang magkita kayo, iwasan mo siya hanggang maaga pa. Pagdating sa mansyon ay tuloy-tuloy sa library si Franklin at dinampot ang telepono. Si Elena ay nagtatakang binalingan si Tricia. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nalimutan ni Franklin na naroon ito. May nangyari ba, iha? Tanong nito sa manugang. Naupo ang dalaga sa malaking sofa at inihilig ang ulo sa sandalan. May pinag-awayan lang kami, mama. Ngumiti si Elena. Oh, lover's quarrel. Huwag mo nang pansinin si Franklin at lilipas din ang galit noon. Tumango si Tricia. Si Franklin ay binagsak ang telepono sa galit. Hindi sa kausap kundi sa nalaman. Nahapong isinandal ang ulo sa swivel chair. Pinag-iisipang mabuti kung ano ang gagawin sa kumpanya at sa kanilang mag-asawa. Maya-maya ay pumasok si Tricia sa opisina. Franklin? She called softly. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Franklin. Nasa harap nito ang asawa.
Nakakatulog ka? Sinilip kita kanina para yayain kumain pero hindi ko maatim na gisingin ka. You look so tired. Pero ginising mo ako ngayon. Sagot nito. Past 11 na, ayokong dito ka abutan ng magdamag. I am sorry darling, pero naniniwala akong hindi dapat na ipinaabot sa umaga ang pagtatalo. So whether you like it or not, let's make amends. And how do you intend to do that? Nahihimigan na ni Tricia ang amusement sa tinig ng asawa. Nakadama siya ng relief. Any idea? Kinabig siya ni Franklin at napaupo siya sa kandungan nito. Let's make love here. Wika nito and beat her ear gently. His one hand cupped the side of her breast. Saan? Dito? Kahit saan dito. Sa ibabaw ng desk, or sa sofa, or sa carpet. Dito natin gugulin ang buong magdamag. My sweet wife. His voice in seductive whisper habang unti-unting inaalis sa mga balikat ng asawa ang nightgown. Pagkatapos ay tinaas nito ang asawa at iniupo sa ibabaw ng lamisa at siya naman ang nag-alis ng kanyang mga kasuotan. Oh, Franklin! He was standing and positioned himself in between her legs, pushed her down on the table gently. At makailang beses na may mangyari sa kanila sa loob ng opisina ni Franklin sa ibabaw ng lamisa nito. 3 araw ang lumipas pagkatapos noon nang makatanggap ng tawag si Tricia mula kay Romel. Nagsumbong si Romel kay Tricia na binugbog daw siya ni Franklin at binalaan daw siya na wag nang kausapin si Tricia at nakikiusap kay Tricia na puntahan siya nito dahil may trangkaso siya at nabugbog pa siya ni Franco. Ibigay mo sa akin ang address mo at pupuntahan na kita ngayon. Nang maibaba ni Tricia ang telepono, ay nagmamadali siyang nagbihis at lumabas ng kwarto. Sa ibaba ay nasalubong niya si Elena. May pupuntahan ka, iha? Puntahan ko si Romel, mama. Kailangan niya ako. Walang alinlangan, sagot niya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Kailangan niya ang tulong ko dahil may sakit daw siya. Sa pagmamadali ay hindi na niya nasabi na sinabi ni Romel na nabugbog ito ni Franklin. Sa opisina ni Franklin, ano ang sinabi ninyo, mama? Paano at kailan nakilala ni Tricia si Romel, ha? Franklin? Tanong ni Elena. At ikinuwento ni Franklin kung kailan at saan sila nagkakilala ni Tricia at si Romel. Umalis ang asawa mo, iho, 10 minutes ago. Pupuntahan daw niya si Romel at may sakit ito. Okay ka lang ba, iho? Tanong ni Elena sa katahimikang namagitan. I'm okay, mama. Pagkasabi no'y ibinaba nito ang telepono, pumikit at isinandal ang sarili sa silya. Sa unit ni Romel ay nasa loob ng silid si Tricia. Are you sure na okay ka lang kung iiwan kita ngayon? Nag-alalang tanong ni Tricia sa binatang nakahiga sa kama. I will be fine, Tricia. Paniniyak ni Romel, suminghot pa at tumubo kunwari. Tumango siya at tiningnan ang relo sa braso. Hindi niya gustong magtagal pero nakiusap si Romel na ipagluto na lang siya ng hapunan. Ikinalulungkot ko ang mga nangyari, Romel. Muli nitong sinulyapan ang nangingitim na mata ng binata. I wish I could do something para magkasundo kayo ni Franklin. Don't ever try, Tricia. But thank you anyway. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamat sa suntok ng asawa mo. At tumawa pa ito. Tumango siya at tumayo. Aalis na ako, Romel. Call me kung may kailangan ka. Tricia, pahabol ni Romel. Natitiyak mo bang magugustuhan ni Franklin ang suwesyon mong bumili ako ng share ng kumpanya? Dating family corporation yon, di ba? Tumango si Romel. Hindi ipagkakait sa iyo ng asawa ko ang pagnanais na maging isa ka sa mga directors when you are his brother by affinity. Nasa bukana na siya nang nakabukas na pinto nang sumagot. Bigla siyang napalingon nang bumukas ang pinto sa sala. Franklin? Si Franklin, ng mga sandaling iyon, ay hindi malaman kung paano kalmahin ang sarili at magpigil upang hindi manakit at makapat
ng tao. Itinoon ang tingin sa lalaking nakahiga sa kama na nakangiti. Ikinuyom nito ang mga palad na halos maglabasan ang mga ugat at muling lumabas ng pinto. Hinila pasara na halos muntik nang magpahulog sa mga nakasabit na pinting sa dingding. Umubo si Romel. Guhong. Tricia, I could smell trouble. Si Tricia ay sandaling hindi nakakilos sa kinatatayuan. May mali ba sa nangyari? Ang titig na ibinigay ni Franklin sa kanya ay tila papat na ito ng tao. Nagulat pa si Tricia nang makitang may mga malita sa loob ng silid nila ni Franklin. Ano ang ibig sabihin nito, Franklin? Aalis ka ngayon din, Tricia. Malamig nitong sinabi. Nagugulumihan ang tumingin sa asawa si Tricia. Aalis? Bakit? Saan ako pupunta? Wala akong pakialam kung saan ka man magpunta. Just get out of my house. But why? Hindi ako makapaniwalang tinatanong mo sa akin yan matapos kang makipagtagpo sa lalaki mo. Sumisigaw ito sa galit. Lalaki? For goodness! Franklin, alam mo kung bakit ako nagpunta roon. Kailangan ako ni Romel dahil... Talaga? Agap nito. Tumaas ang isang sulok ng bibig sa patuyang paraan. That is what I like best in my woman. Honesty. Bloody honesty. Pero mas masahol ka pa kay Lucinda, Tricia. At least, she was not married to me yet. Nang magpasyang, hindi pala kami bagay. Franklin, hindi mo alam ang sinasabi mo. May sakit si Romel and you hit him at... She tried to explain. Iyan ba ang sinabi niya sa iyong sabihin mo sa akin? Naglalabas ng apoy ang mga mata nito sa galit. Wala pa akong sinaktang babae sa buong buhay ko, Tricia. Pero gusto kitang sa oras na ito. Wala kaming ginawang masama ni Romel. Franklin, maniwala ka, naroon ako upang... Hindi na natapos ang sasabihin ni Tricia dahil umalis na sa kwarto nila si Franco. Bago tuluyang makalayo sa kwarto, ay may sinabi ito. Tawagin mo ang driver at magpahatid ka kung saan mo gustong magpunta at wala akong pakialam. Pagbabalik ko ay inasahan kong wala ka na dito sa bahay ko. Pabagsak, naisanara ang pinto. Maya-maya ay bumukas ang kwarto nila at sumungaw si Elena. Napatayo siya upang yakapin sana ito nang pigilan siya ng anyo ng biyanan. Mama, hindi ako makapaniwalang magagawa mo yan, Tricia. Wika nito sa kontroladong tinig bagaman hindi ikinakaila ang galit. You could have gone to any man and it would have been less painful. Pero kay Romel, naglagay ka ng asin sa sugat ng pagkalalaki ni Franklin. Hindi ko naiintindihan ang lahat na ito, Mama. Wala akong mauunawaan maliban sa wala akong ginawang masama. Hindi ako nagtungo kay Romel para magtaksil sa asawa ko tulad ng gusto niyong sabihin dalawa ni Franklin. Magsisinulan ka bang may relasyon kayo ni Romel, ha, Tricia? Ikaw mismo ang nagsabi na kailangan ka niya. Tumawag si Romel upang sabihin may sakit siya at dumating doon si Franklin at sinaktan siya ng dahil sa akin, Mama. Paliwanag niya. Hindi magagawa yan ni Franklin, Iha. Nagsinungaling si Romel. At napaniwala ka niya. Naguguluhan at hindi naiintindihan ni Tricia ang mga nangyayari. Kaya sinabi ni Elena ang punot dulo kung bakit may alitan si Romel at Franklin. Nagkakamali ako, Mama. Hindi ko alam. Pero hindi ko kayang pagtaksilan ang asawa ko, Mama. Mahal na mahal ko si Franklin. Nagsasabi ka ba ng totoo, Iha? I love my husband. Iniibig ko siya, hindi ko pa man nakikita and I can't believe everybody is accusing me infidelity. Gusto nang tumulo ng luha sa mga mata ng babae. Bumuntong hininga si Romel. Talagang gagawa ng paraan si Romel upang masira ang pagsasama ninyo ni Franklin, Iha. Anong ibig ninyong sabihin, Mama? Romel hated my son so much, he will do anything to destroy my son. Wala kang kasalanan, Iha. Biktima ka lang dito dahil sa kagagawan ni Romel. Tumayo si Elena patungo sa pinto. Huwag mo siyang iwan, Iha. Tinitiyak ko sa inyo, Mama, kalad ka rin niya ako palabas ng mansyon, pero hindi ako aalis. Matigas niyang sinabi.
Hindi umuwi si Franklin ng ilang araw sa mansyon. Nang ikatlong araw ay umuwi ito pero dumiretso sa library. Gustong makipag-usap ni Tricia sa asawa pero ayaw ni Franklin na makipag-usap kay Tricia. Isang araw ay nagulat si Elena at si Tricia. Nang umuwi si Franklin galing sa opisina na may kasamang babae. Desiree, ang mama. Mama, dito matutulog si Dizzy. Wika ni Franklin sa ina. Pinanlakihan ni Elena ng mga mata si Franklin. Good evening, Mrs. Villanueva. Magalang na bati ng babae. Hindi ako papayag na dumihan mo ang pamamahay na ito, Franklin. Sabi ni Elena sa anak. Dumihan? Nauutal na bulalas ni Desiree. Dizzy is my friend, Mama. Kilala naman siguro ninyo ang mga magulang niya. May kaunting tampuhan sila ng stepmother niya, kaya nakiusap siyang dito magpalipas ng gabi. Hindi malaman ni Elena ang gagawin sa galit at pagkapahiya. Si Tricia naman ay nananatiling nakamasid sa asawa mula sa pinakasulok ng sala at sa bisita nito. Nilingon siya ni Franklin. Desiree, I want you to meet my wife, Tricia. Si Desiree, kaswal na pakilala ni Franklin. Hello, Mrs. Villanueva. I hope you don't mind my being here. Tumango lamang si Tricia at ngumiti. Bagaman kaswal and friendly, ang pakikitungo ni Franklin dito ay nakikita niya ang matinding paghahangad ng babae sa asawa at maaaring nagsisimula na ang isang relasyon sa dalawa. Wala siyang natatandaang naidlip siya kahit sandali sa buong magdamag. Nasa ibaba ang silid ni Franklin at ganun din ang isang guest room na siyang ipinagamit sa babae. Kinaumagahan ay maagang bumaba si Tricia at nagtanong siya sa katulong kung gising na ba ang panauhin nila. Nakaalis na po ma'am ang bisita kanina pang madaling araw. Sagot ng katulong. Ang sir mo. Tulog pa marahil ma'am si sir. Ah, ganun ba? O sige na, salamat. Lumakad patungo sa guest room kung saan naroon ang asawa, si Tricia. Nang itulak niya ang pinto ay bakante ito, bagaman may bakas na may natulong. Muli siyang lumabas at ang guest room na pinagamit sa bisita ang sunod niyang pinuntahan. At nang buksan niya ay naroon si Franklin at nakadapa pa sa kama at tulog. Nabagabag ang isip niya kung bakit naroon ito sa kwarto na iyon. Nagsisikip ang kanyang dibdib at maingat niyang isinarang muli ang pinto at muling bumalik sa itaas. Walang pakialam kung tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Makalipas ang isang oras ay muli siyang bumaba. Dumiretso siya sa silid na kinakitaan sa asawa, subalit wala na ito roon. Nasa dating guest room na si Franklin at nakapaligo at nakabihis na rin. Gusto kitang makausap, Franklin. Marahang bungad ni Tricia. Hindi ka pa ba nagsasawa, Tricia? Kasing lamig ng yelo ang boses nito. Umiling siya. Hindi, dahil alam kong mahal mo ako. And I love you even more, my darling. Hindi ko gustong marinig ang mga sinasabi mo, Tricia. At gusto kong maniwalang matindi ang brainwashing ni Romel sa iyo para maniwalang may pagtingin pa ako sa iyo. I love you and I have been missing you, darling, she whispered in a broken voice. Damn you, Tricia. I won't give you up, darling. Itanim mo sa isip mo yan. I will be missing and wanting you in every day of my life. Malaya kang gawin yun, ani ni Franklin. Gusto kong ipaalam sa iyo na nagpa-file na ako ng annulment. Hindi aabutin ng maraming taon ang processing noon dahil gagamit ako ng pera maliban pa sa hindi tayo ikinasal sa simbahan. Pangalawa, susuportahan ako ni Romel ang akusasyon kong pinagtaksilan ninyo akong dalawa. Hindi. Yes, my sweet wife. Umatras sa may dingding si Tricia. Umiikot ang paningin niya at kung hindi siya sa sandal ay baka matumba siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinuno ng hangin ang dibdib. Pagkatapos ay muling tumingin sa asawa at nagsalita.
I love you, Franklin, and I'll be damned if you could get away from me so easily. Tahimik niyang sinabi bago marahang lumabas ng pinto. Kinagabihan, pag-uwi ni Franklin galing sa opisina, ay sinalubong siya ni Elena. Matatahimik ka na siguro, Franklin. Umalis na si Tricia. Sandali siyang natigilan sa gustong iparating ng ina. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na pumanhik. Kung ganun, ay gagamitin ko na ang dati kong silid. Kung kaya mong matulog ng mahimbing gayong nagdurusa ang asawa mo sa bawat sandali, galit nitong sinabi. Hindi, sumagot si Franklin at patuloy na pumanhik. Sumisigaw si Elena. She is alone and hurting, Franklin. Who knows kung ano ang mangyayari sa kanya sa rancho nang walang pera at kasama. Sa silid nilang mag-asawa ay nihagis niya ang attache case. Parang may dumakot na malaking kamay sa puso niya at piniga ito ng napakahigpit. Alin ba ang mas masakit? Ang malamang pinagkaisahan siya ni Romel at ni Tricia o ang malamang wala na ang asawa at tuluyan ang umalis? Hindi niya matiyak. Nahati siya sa pagitan ng puot, pagkasuklam at sa pagsisikap na patay ang pag-ibig sa dibdib. Mahigit 1 linggo na ang matuling lumipas at ganoon na rin katagal na hindi pumapasok ng opisina si Franklin. Hindi nito masikmura ang presensya ni Romel sa kumpanya at baka kung ano lang ang magawa niya dito. May bisita ka, Franklin. Si Elena na nilapitan ang anak. Franklin. Isang dantay sa balikat ang nagpalingon kay Franklin. Lucilo? Alanganin niyang sinabi. Anong kailangan mo sa akin? Sabihin kong gusto ko lang magbayad ng kasalanan ko sa iyo, Franklin. Ang lakas ng loob mong lapitan ako para sabihin gusto mong magbayad ng kasalanan? Hindi kita papatulan uli. Lucilla, kahit ikaw na lang ang kahuli-hulihang babae sa lupa. Napangiwi ang babae. Franklin, maniwala ka, pero wala akong magagawa dahil sa utang na loob ko kay Romel. Hindi pa man tayo magkakilala. Pinlano niya ang lahat. Ipinakilala niya ako sa lipunan at ginawa ng paraan para magkakilala tayo. Ginawa ko ang lahat upang mapalapit sa iyo at alukin mo ng kasal. Iyon ang plano ni Romel. At sadyang gawin ang huwag kang siputin sa araw ng ating kasal. Patawad, Franklin. Huminga ng malalim si Franklin. Ano ang dahilan at narito ka ngayon, Lucilla? Narito ako, Franklin, dahil hindi ko na masikmura ang pinagagawa ni Romel sa iyo. Para siyang balyo na umaasham na nasa sandaling magkahiwalay kayo ay sa kanya tatakbo ang asawa mo. Sinabi niya sa aking mahal niya ang asawa mo. Totoong mahal. Gusto kong mabingi sa mga sinasabi niya tungkol sa asawa mo. That she is young, sweet, and beautiful, and innocent. Bali, wala sa kanya kung galing na sa iyo si Tricia dahil sa sandaling iwan mo ang asawa mo ay yayayain niya itong magnibang bansa at gagawin niya ang lahat upang hiwalayan mo si Tricia. 2 birds in 1 stone, nakaganti siya sa iyo na sa kanya pa si Tricia. Hindi ko kayang tanggapin yun, Franklin. Ang malamang may ibang iniibig si Romel. Mahal na mahal ko siya sa kabila ng lahat ng pinagagawa niya. At kaya ako narito ay para sabihin sa iyong huwag mong paniwalaan ang mga pakana niya para sirain ang pagsasama ninyong mag-asawa. Bakit ngayon ka lang, Lucilla? Tanong ni Franklin. Dahil gusto ko pa ring umasa pa na magbabago ang damdamin ni Romel sa akin, Franklin. Humakbang na palabas si Lucilla. Maraming salamat sa iyo, Lucilla. Kung kailangan mo ng tulong ko, financial or otherwise, give me a call, pahabol ni Franklin. Ngumiti lang si Lucilla, ngiting hindi umabot sa mga mata. Sa kabilang banda naman, ano ang bibilhin natin sa tindahan ni Mrs. Luciano, ha, Tricia? Tanong ni Monique na kaibigan niya. Bibili lang tayo ng patuka ng mga alaga kong manok, Monique. Hindi tayo dapat nagpunta dito dahil medyo lumalaki na ang tiyan mo. Lalo lamang lalaki ang chismis sa iyo. Nag-alalang wika ni Monique. Pabayaan mo sila, Monique. Nagkaasawa ako at hindi bastardo ang nasa tiyan ko. Halika na nga. Nagpatiuna na siyang pumasok sa loob ng malaking tindahan ni Mrs. Luciano. Agad silang natanawan ni Mrs. Luciano at ng anak nitong dalaga. Hello, Monique!
Sabay na bati ng mag-ina sa dalaga. Pagkatapos ay natuon ang pansin kay Trisha. Balita namin ay nasa rancho ka na uli. Trisha, 2 linggo nang mahigit, Mrs. Luciano. Bibili ho ako ng gasa at alkohol at saka patuka ng manok, Mrs. Luciano. Subalit, hindi nito pinansin ang sinabi niya at sa halip ay bumaba ang tingin sa tiyan niya. Buntis ka ba, Trisha? Sino naman kaya ang ama mami? Sabi ng anak ni Mrs. Luciano na nagtaas pa ang kilay. May asawa ho, si Trisha, Mrs. Luciano. Pagtatanggol ni Monique sa kanya. Mrs. Villanueva na ho siya ngayon. Ay nako, Monique. Iwan ko ba sa iyo kung bakit hanggang ngayon ay matyaga ka riyan kay Trisha? Alam mo namang ilusyonada yan. Mrs. Villanueva daw. Pati ba naman ang apo na ni Don Alberto? Narinig ko bang binanggit ang pangalan ko? O nakaringgan ko lang? Isang tinig na kilalang kilala ni Trisha ang biglang nagpalingon sa kanya. Sunod-sunod ang kabog ng dibdib niya. Franklin? Hello, sweetheart. Bati nito sa asawa, kasabay ng paghalik sa pisngi at paghapit sa biwang niya. Ngumiti kay Monique. And this must be Monique. Yes. Si Monique na napatingala sa mataas at gwapong lalaki sa harap niya. I'm pleased to meet you, Miss Monique. Ako si Franklin Villanueva at asawa ni Trisha. At binalingan si Trisha. Sweetheart, why don't you invite your friend here para sa church wedding natin bilang siya ang ating maid of honor? Tumikim si Mrs. Luciano upang makakuha ng atensyon. Ang anak nito ay namamalikmata pa ring nakatingin kay Franklin. Si Trisha ay tumingala sa asawa. Franklin, sila si Mrs. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil kinabig at hinila siya ng asawa palabas. Let's go, sweet wife, at baka naiinip pa ang mama. Iniwan ko sa rancho at sinabi nga noong matandang naroon na narito ka nga. Nasa labas na sila nang humiwalay si Monique. Well, alam kong kailangan ninyong mapag-isa. Isa pa, dala ko ang pick-up. Bye! Hindi mo kailangan gawin yun. Ani ni Trisha kay Franklin. Ang alin? Ang hindi pansinin si Mrs. Luciano at ang anak niya. I am not as unforgiving as you are. Binuksan nito ang Wrangler jeep sa tabi niya at pinasakay siya. Umikot sa driver's seat si Franklin at pinatakbo ang jeep. Nasa loob na sila ng rancho nang ihinto ni Franklin ang jeep. Gusto kong bumaba, halika. I have almost forgotten this breathtaking place. Wika nito. Sumandal sa jeep si Trisha at pinanood ang asawa na ang mga kamay ay nasa loob ng pantalong maong. Kung nananaginip siya ay hindi niya gustong magising. Lumingon si Franklin at hinagod siya ng tingin. And I have almost lost my own paradise. Patuloy nito. His eyes tender. Nagsalubong ang mga kilay ni Trisha. Sa iyo ito ipinamana ni Don Alberto. Paano mong maiwawala? I was referring to you, my sweet. Sa pamanang iniwan sa akin ni Nelson. Umiwas ng tingin si Trisha. Nag-init ang sulok ng mga mata. Totoo ba yung narinig ko? Are you pregnant? He asked softly. May kislap ng kagalakan ang mga mata. Hindi naman halata pa, diba? It's only 6 weeks. Nakangiti niyang sagot bagaman nanakit ang lalamunan sa pagsisikap na pigilin ang pag-iyak. Ipapaalam mo ba sana sa akin kung hindi ako dumating? Siyempre, asawa kita. I have never given you up, Franklin. Alam kong isa sa mga araw na ito ay darating ka. Hindi niya mapigil ang pagkabasag ng tinig. Muling namamagitan ang katahimikan. Nakikita niya sa mukha ng asawa ang pain and agony at higit siyang nasasaktan. Trisha, he said brokenly. I love you, Franklin. Agap niya. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata. I love you so much. Tumingala si Franklin at pinuno ng hangin ang dibdib. Pagkatapos ay muli siyang tinitigan. Hindi ko alam kung ano ang una kong sasabihin sa iyo. First, tell me that you love me, and then how you miss me, and how you wanted and longed me in all those nights na wala ako sa tabi mo. Tumulo na ang mga luha sa mata ni Trisha. 2 hakbang ang ginawa ni Franklin at ikinulong sa mga bisig ang asawa. Mahigpit
na halos magpapugto sa hininga ni Trisha. Nalimutan mong idagdag how I ache every minute of those sleepless nights. Bulong nito na isinubsob ang muka sa buhok ni Trisha. Forgive me, sweetheart. Shh, aniya. Hindi makuhang magsalita sa malayang pagdaloy ng mga luha na gustuhin man niyang ipigilin ay ayaw magpapigil. I love you with every bit of my heart and I miss you, sweetheart, and I don't know what I would do without you in my life. Itinaas nito ang muka ni Trisha at sinuyod ng tingin ang muka bago siniil ng halik ang mga labi niya and kiss her tears away. Naramdaman ni Trisha na umangat siya sa lupa. Itinaas siya nito at iniupo sa hood ng jeep. You are so small at gusto kong yakapin ka ng buong buo, my sweet wife. Sinaktan kita, Trisha, at hindi kong maipapangakong hindi kita muling masasaktan sa mga araw na darating. But promise me, sweetheart, that you won't give me up, na ipaglalaban mo ang pag-ibig mo sa akin tulad ng ginawa mo ngayon. I will always love you, my darling, and I'll be damned kung basta na lang kita papayagang makawala sa akin for the next 50 years of our lives. I love you so much, Trisha Villanueva. Congratulations to the new father. Monique, nakangising bati ni Franklin. Kailan ka pa dumating? Minutes ago, dito ako dumiretso dahil hindi ko alam kung saang hospital naroon si Trisha. Inalahad ng dalaga ang kamay na tinanggap naman ni Franklin at mahigpit na pinisel. How's the new father? May kislap ang mga mata ng dalagang tumingala dito. Great, Monique! I have never been this happy. Ganito pala ang magiging ama, nakangising sagot nito. Lalaki ang unang anak namin ni Trisha, a 9-pound healthy baby boy. At kamukhang kamukha ko, pagmamalaki nito. After 3 days sa ospital, ay nakauwi na si Trisha sa bahay. Masayang masaya silang nagsasama ngayon na mag-asawa. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Jesus love us. Bye-bye!